Makikinig po tayo sa isang vlogger na si Tristan. Yan po ang pangalan, Chris, as in Christ, without T, then apelyido Tan. Po itong ang title, Leandro Leviste, bida ba siya o talaga? Bida ba siya talaga o kaya intrigera lang? Ano, pakinggan na lang natin. Para huwag na makita, pero sige, okay. Ito. Ayan. Ito yung Chris Tan. Okay. Alam ko, abogado ito eh. Pero tingnan natin. Pag may nangyari sa akin, ilabas na lahat ng mga files. Yan ang sinabi ni Congressman Leandro Leviste sa kanyang nanay. Nabasa ko tong article na to sa Politico.com. At dito sa Politico.com, sinabi ni Batangas Rep. Leandro Legarda Leviste sa kanyang nanay, si Senator Lauren Legarda, to release all his files to the public in case something bad happens to him. Leviste made the statement as he extended his Christmas greetings to the public. Nag-break muna tayo sa pagbabahagi ng files upang mag-Noche Buena kasama ang aking ina at ang aming nanay Feli, said Leviste in a Facebook post. Kahit na Pasko, napag-usapan pa rin namin ang trabaho. Pinaalala ko sa aking ina ang aking bilin sa iba't ibang mga tao. Kung may nangyari sa akin, isa publiko ang lahat ng files na iniwan ko at tapusin ang ating sinimulang pagbabahagi ng impormasyon. He added. Para sa akin ganito lang ha. Itong si Leandro Leviste, I actually like how he started eh. Parang may potential tong bata na to eh. Parang nakikita mo no, na may pinaglalaban talaga siya, may pinaninindigan. Pero the more he comes out to these statements and a little bit off itong mga statements na to ha, medyo nawawala na yung bilib ko sa kanya at tiwala ko sa kanya. For example, dito sa kaso na to, na sinasabi niya, isa publiko daw ang lahat ng files pag may nangyari sa kanya. Alam po nyo, no, hindi po integridad yan eh. Ang tawag dyan ay pamumulitika. Kasi kung meron siyang alam na katiwalian na nangyayari sa gobyerno at may hawak siyang mga ebidensya tungkol dito, dapat ilabas niya. Hindi niya dapat kino-hostage ang mga ganyang impormasyon na kung may mangyari lang sa kanya at saka ilalabas. O kahit sabihin na natin, Christmas daw ngayon, holidays naman daw, at dadahan-dahan niya yung paglatag ng itong mga informasyon na to, mali po yan. Kasi kung meron ka talagang alam na may kalokohan na nangyari, na may krimen na nangyari, na may korupsyon na nangyayari, tapos hindi mo babanggitin at ipapakita ang ebidensya sa publiko, parang lumalabas ngayon, ano yan, nagpa-blackmail ka ng mga tao? Ano ba yan? Parang kakausapin mo sila, sasabihin mo, ilalabas ko ba o hindi? Ano ang rason kaya kung bakit ayaw niya ito ilabas? Yun ang naiisip ko na rason na pwede niya gawin eh. Kaya niya tinatago muna eh. Parang alas yan na hawak niya laban sa kanyang mga mambabatas na kasama sa Kongreso at sa Senado. Kaya Leandro Leviste, yung mga ganyan statements mo, shows me talaga na either meron kang tinatago dito or you're complicit to the crimes na pinaglalaban natin lahat. Bakit ayaw mo isa publiko to? Bakit hindi mo gawin ngayon? Kasi kung talaga natatakot ka para sa buhay mo at tingin mo na sa panganib ang buhay mo, you will be safer pag nilabas mo na lahat to. Kasi sa ganon, kung meron kang alam tungkol sa mga individual na may matibay na ebidensya at nilabas mo na yan, protektado ka na. How it works, kasi pag nakita nila na meron kang mga binabanggit na pangalan na may ginawang katiwalian, tapos may nangyari sa'yo, syempre ang magiging suspect ay yung mga binanggit mo. Kaya sa ganon, lalong protektado ko at walang mangyayari sa'yo. Kaya itong ginagawa mong to para sa akin, namumulitika ka. Yun lang yun. Ganyan lang kasimple. At yung mga kilos mong yan, hindi ako nagkakaroon ng confidence na lalong maniwala pa sa'yo. At sa mga may hindi alam, kasi may nilabas ng listahan, si Leandro Leviste lately, na pinapakita na lahat ng mga senador ay may insertions. Pero ang problema doon sa pagpapalabas siya ng ganung listahan, wala namang pinapakita, walang napuprove na katiwalian na nangyayari doon. Ang pinapakita lang ay lahat sila ay may insertions. Again, hindi ibig sabihin dahil may insertion na may nangyaring korupsyon. Kasi normal lang naman sa National Expenditure Program ay magpapanggit ka na itong mga proyekto na kailangan gawin. Magkukonsulta naman talaga yan eh. Tapos nilagay yun doon, kaya nagkaroon ng insertions. Pero again, kung nagawa naman sa tamang paraan ang mga proyektong yan, edi walang problema. Kung wala namang overpricing, walang ghost projects, walang substandard projects,
at mukhang tama naman lahat, hindi okay. Ang problema ay kung may korupsyon. Yan ang gusto natin makita sa iyo, Leandro Leviste. Meron ka bang ebidensya na matibay na magpapatunay na may korupsyon na nangyari doon sa 24 senators na binanggit mo na lahat ng mga senador ay may insertion? Kasi kung wala, you're sowing intrigue. Nang-iintriga ka lang na walang ebidensya. Nag-aakusa ka na walang ebidensya. Yan ang masama sa ginagawa mo. Pero alam mo, hindi ko sinasabi na walang korap dyan. Malamang marami sa kanila korap. Ang sinasabi ko lang, magpakita ka ng ebidensya. Hindi yung naglalabas ka lang ng listahan na hindi man lang ma-verify, hindi man lang ma-corroborate yung listahan. Hindi nga natin malaman kung totoo bang listahan ba yan o kaya ginawa mo lang. Sabi mo galing kay Yusek Cabral, pero paano natin malalaman, di ba? Hindi na natin ma-verify, patay na si Yusek Cabral eh. Tapos hindi lang yun naglabas din pala doon si Leandro Leviste ng listahan sa ating mga kongresista. Pinapakita lahat ng pangalan ng mga kongresista na meron daw mga insertions. Pero again, insertions in itself is not necessarily a bad thing. But I'm not saying that they're not guilty. Malamang may ilan dyan guilty. Ang punto ko lang ay yung pagpapakita ng ganitong klaseng files ay hindi nagbibigay ng tunay na pruweba na may korupsyon na nangyari. Ang ginagawa lang yan ay nagpapakita o nag-iintriga ka lang. Yun lang yun. Kaya yan sasabihin mo na meron ka pa palang ibang ebidensya. May mga dokumento ko pa na pwede mo palang ilabas o hindi mo ilalabas. Kaya kung meron ka talagang tunay na ebidensya laban sa mga kongresista at saka sa mga senador at mga iba pang executives na pinagmamalaki mo, na alam mo ang kanilang mga baho at mga kalokohan nila, edi labas mo lahat yon. Huwag kang gagawa ng mga ganitong intriga dahil walang tulong kang nagagawa at ang ginagawa mo lang ngayon ay pamumulitika. At para sa akin, kung talagang seryoso kang gusto mong tumulong sa ating taong bayan, ipakita mo ang tunay mong ebidensya. Dahil ako ay isa sa mga tao nag-aantay nun. At pag nagawa mo yun, at pag makapagpakita ka ng matibay na ebidensya laban sa mga korap na to, isa ako sa magiging supporters mo. Pero hanggang hindi mo gawin yon, sa ngayon, nagdududa din ako sa iyo at sa mga sinasabi mo. At idadagdag ko lang din na nakakaduda talaga na yung sasabihin mo, lahat ng mga senador ay may insertion. Pero yung nanay ko ay may pinakamaliit na insertion. Sinasabi mo lahat corrupt, pero nanay ko hindi 1 billion lang. 1 billion is 1 billion. Kung ang pinapalabas mo dito sa pagpapakita mo ng dokumentong to na lahat ng mga senador ay may insertion, kung ang pinapalabas mo dito ay may corruption na nangyari, edi sinasabi mo ang nanay mo corrupt din for 1 billion na insertion. Tapos ang tanong, magkano ang kanyang kinita dyan? Magkano ang kanyang kickback bilang proponent doon kung sinasabi mo nga yun. So pag nakita nga natin sa mga lumalabas sa DPWH, ang mga kickback dito ay from 15% up to 25%, kaya sabihin na nga natin 10%. So kung sinasabi mo ba, nanay mo nakakuha ng 100 million dahil sa kanyang 1 billion insertions, tapos okay lang yun sa'yo? Tapos sasabihin mo yung mga kapwa kongresista mo na nag-insert daw ng 120 million na kailangan sila maimbestigahan. Mukhang kailangan maimbestigahan ng nanay mo kung yan ang pinapalabas mo. So nakikita mo kung paano nakakaloko itong mga ganitong mga statements at dokumento na pinapakita mo ngayon. Yung mga statements mo na yung nanay ko 1 billion lang, pinakamaliit lang na insertion yan. Insertion is insertion kung ang pinapalabas mo ay may corruption na nangyari dyan. Kaya mag-ingat tayo sa ating mga sinasabi at mga pinapalabas natin sa publiko kasi yung ginagawa mo ay hindi nakakatulong laban sa korupsyon. Ang ginagawa mo lang ay nagpapagulo ka lang at pumapapel ka at nagpapakitang gilas ka na wala naman talagang ebidensya para patunayan yung mga sinasabi mo. So yan ang hamon ko kay Leandro Leviste. Huwag ka na mag-antay na mamatay ka bago ka magpakita ng tunay na ebidensya. Ipakita mo ngayon na. Kayo ba naniniwala kayo kay Leandro Leviste? Kayo ba tingin nyo may integridad ng taong to? O kaya tingin nyo isa na naman tong politiko? So isulat nyo lahat ng mga comments nyo dito sa comment section sa ibaba. Gusto ko talaga malaman kung ano tingin nyo dito kay Leandro Leviste. Kung agree ba kayo sa akin o disagree. But again, I'm just speaking on his actions If he can prove me wrong, he will get my support. Yun lang yun. Okay? At pag nagugustuhan mo yung mga ganitong klaseng video, by the way, make sure to subscribe to this YouTube channel and please consider becoming a paid member. Malaking tulong po yan sa advokasya natin, sa magpapalabas ng mga tamang informasyon para lalo pa natin maintindihan ang mga issues na to. Salamat sa inyo lahat. Ito si Tristan. Magkita tayo muli. So, yung Tristan na yun, alam ko, abogado po yun eh. Pero bakit ngayon hindi ginagamit yung attorney? By the way, sige, tsaka na lang, So, maliwanag, Ang sabi ng First District Representative ng Batangas, Leviste, yung anak ni Senador Loren Legarda ng dating ABS-CBN newscaster,
Ngayon, kagaya na sinabi ni Kristan, lahat ng 24 senator, ibig sabihin 19 Congress po yun, meron lahat sila ng insertion. Sige, naalala ko yung napanood ko si Katunying ng yung kay Katunying nung tinatanong niya si Congressman Leviste, 1st District ng Batangas. Sabi ni Katunying, ako, pang-bluff lang yan eh. Sa akin sabi niya, meron akong hawak niyan. Sabi ni Katunying. Ngayon ang sabi niya, yung nanay mo ba kasali dyan? O yung sinasabi ni Kristan 24 senator. Noong 19 Congress yan. Hindi makasagot kagad itong batang Leviste o anak ni Loren. Alam niyo po yung, kung ikaw accurate ka, ang sagot mo accurate. Alatang ano to eh. Tama si Krista. Namumuliti ka lang. Baka gusto niya sumikat. Baka may ambisyon pa siya. Hindi natin alam. Kasi alam niyo naman sa politika, butterfly. Naalala niyo nung araw si Loren Legarda? Yan ang tinawag nilang butterfly. Palipat-lipat. Yan. Baka malay niyo, pag hindi na pwede si Loren sa Senado, itong anak na si Congressman 1st District ng Batangas, itong si Leviste, Batang Leviste. First time niya, nanalo. Kaso mo, booking na booking siya. Ang sabi niya, ayon sa binasa na balita na Billionaire News pa, sabi ni Kristan, kapag mamatay ako at saka lang ilabas ang mga dokumento, sinabi niya raw sa kanya mga kakilala, kaibigan, paano kung di ka mamatay? Imbis na makatulong ka sana sa korupsyon, sa flood control, Leviste, hindi, kinukurap mo. Ikaw mismo kinukurap mo yung hawak mong mga ebidensya. Balik tayo kay Katunying. Sabi niyang nanay mo ba? Si Katunying, galing din ng ABS-CBN. Naalala ko, baka magkasama sila nung araw ni itong nanay niya, senador. Loren Legarda. Ang tipid niyang sumagot, meron, pero maliit. 1 billion ang nababanggit dyan. 1 billion is 1 billion. Kapag proponent ka, magkano pinag-uusapan, kaibigan? 25%, 30%, or 35%. Doon sa mga nakakarang mga balita. Magkano yung 25? Sa 20 na lang. Ang 1 billion sa proponent. Maliwanag. Kaya pala hindi siya makasugot-sagot kay Katunying. Ayan, naging kontrobersya na yan. Yung Cabral Files. Ngayon, paano ang mga taong bayan naghihintay ng katarungan? Itong si Levisting batang ito, maraming lumabas sa social media. Pinagkilala siya kay Duterte. Napanood ko rin yun eh. Nagsasalita siya. Pinopromote niya si Duterte. Si matandang Duterte. Ibig sabihin, may something dito. Sapagkat si Cabral ang nagbulgar sa 51 billion ni Pulong
nung presidente si Matandang Digong. May pinatatawag siyang ICI. Ayaw niya pumunta. Ayaw niya pumunta. Ngayon, doon sa isang portion ng GMA, yung nakita sa Libiste, nagpunta doon sa opisina ni Cabral. At ang mga staff ni Cabral ay nagsalita na sila. Laban dito sa Libisting ito. First timer, gumagawa ng kasaysayan ng kademonyuhan. First time na kongresista. Natumba niya yung kongresista dati doon sa 1st District. Wala kung ano bang pangalan ng dati kongresista. Buhay niya tayo. Marami siyang binira doon. O Eric Buhay, marami siyang binira doon. Kaya natalo yun at nanalo nga siya. At ito ngayon, controversial na naman siya. Meron din ako nabasa sa social media, winawang siya kay Meow Meow. Alam niyo po ba siya may Meow Meow? Yung kongresista rin ng Batangas, ng Cavite. Namatay yung tatay nun, siya naman ang pumalit. At yung mayor, yung nanay niya, si Meow Meow. Ngayon, si Meow Meow, akala niya siguro uubra siya sa mga matatandang kongresista. Lalo na kay Congressman Puno, binira niya yan. Ayan, nasuspende ngayon si Meow Meow ng 2 buwan nang walang sweldo. Ngayon, ang sabi nila sa social media, si Libisi daw at saka si Meow Meow, magkatulad lang. Yun ang nababasa ko sa social media. Meow Meow. Alam niyo po ba sino yung Meow Meow? Huwag na natin hindi naman siyang bida rito. Ang bida rito, yung sinasabi ni Libiste. Sabi nga ni Kristan, dinadahan-dahan lang. Ang masakit. Pinangalanan niya si Secretary Vince Dizon. Anong sabi ni Dizon? Hindi ko siya binasbasan. Sabi niya doon sa Cabral Files, doon sa GMA 7, ni yung nagbabalita nila si Morong, Joseph Morong. Sinasabi niya, binasbasan daw, may utos si Vince Dizon. At sabi naman ni Vince Dizon, wala akong sinabing ganyan. Mapaglubid ng kasinungalingan, bata pa lang. Bata pa lang. Nangangarap. Kasi siyempre, tatanda ang nanay niya, si Loren, si Butterfly. Maring singilulugar. Bata pa lang, magde-develop ng kasinungalingan. Naglulubid siya ng kasinungalingan. Kaibigan kayong mga taga 1st District ng Batangas. Ano kaya ang pakiramdam ninyo ngayon? Na yung binoto ninyo, controversial na controversial siya. Ganyan naman talaga sa politika. Gusto mo sumikat? Gumawa ka sarili mong kwento. Magtahid-tahid ka ng mga kwento. Bakit? Para nga pag-usapan ka eh. Pag-usapan ka para ano? Para sumikat. Tandaan niyo po yan, kaibigan. Malapit na po yung 2028. Papasok na tayo sa 2027. Bali, ilang taon na lang? 1 taon at kalahati na lang. Nagsisimula na po ang mga politikos gumigiling, gumigimik. Kanya-kanyang gimmick na po. Yan, isa po yan sa nakikita ko. Gumigimik na hanging kongresista ng District 1 ng Batangas.
Sukat ba sabihin eh. Kahit daw Pasko, nasa Noche Buena eh. Ang pinag-uusapan pa rin yung mga insertion eh. At ang sabi, pag namatay siya, oh, Cara David, kailangan ng wish mo. Ano naman ang wish mo kaya sa 2026, Cara David? Sana ma-wish mo yung mga nagtatago ng mga files ng Cabral files. Sila naman ang wish mo. Sige, hanggang dito na lamang po. Ito pong inyong kaibigan, Jesus Brother Manny Bodes. Lagi po kayo magdasal sa Diyos. Mag-ingat kayo sa mga politiko. Lalo na yung mga lalo na sa Batangas District 1. Ingat kayo. Sige po, hanggang dito na lamang. God bless us all.